Ayan na nga ang Estados Unidos ng Amerika ang bida sa lahat ng pelikula at ang bansang feeling main character dahil sila lang naman ang may pinakamalakas na military force sa balat ng lupa ngayon. Mula sa mga aircraft carrier na kasing laking isang barangay hanggang sa mga drone na parang masismisang kapitbahay na laging nakabantay sa langit, parang wala na talagang makatalo sa kanila. Pero bago pa nakaroon ng Pentagon o nga sundalong puro, yes sir! Ang alam. Nagsimula ang lahat sa isang napakasimpleng komunidad na wala pang kaalam-alam sa world domination. Bago pa dumating ang mga taga-Europa na may dalang mga kanyon at mga baril na mas mabagal pa sa internet connection mo, ang Hilagang Amerika ay pag-ari na ng mga katutubo sa loob ng libu-libong taon. Ang kwento ng Amerika ay hindi lang tungkol sa freedom at democracy na laging piniflex sa social media. Ito ay isang mahaba, magulo at madalas ay madugong serye ng mabardagulan, pananakop at agawan ng lupa. Bilang inyong resident historian, dito sa Kasaysayan Vibe, hihukayin natin ang resibo ng nakaraan. Paano nga ba naging isang dambuhalang imperyo ang 13 kolonya na dati ay hamak na mga underdog lang ng Britanya? Naksimula ang lahat sa mga unang tao na tumawit sa yelong tulay ng Bringgia, kung saan ang mga sinaunang mga ngaso ay nakipagpatayan sa lamig para lang mabuhay, isang matinding survival challenge na naging pundasyon ng mga susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Tinatayang mga 25,000 taon na ang nakalilipas ng ang mga unang grupo ng tao mula sa Asia ay nag-decide na macro-trip papuntang Bering Strait. Noong panahong iyon, ang dagat ay naging yelo at bumuo ang isang tulay na lupa na nakonek sa dalawang malaking kontinente, parang isang napakahabang overpass. Dahan-dahan silang pumasok sa Nagayelong, Alaska at sa paglipas ng siglo, kumalat sila sa buong Hilagang Amerika na parang viral post. Sila ang mga OG na Native Americans. Sa loob ng libu-libong taon bago pa may sumakop sa kanila, nakabuo sila ng ngabonggang lipunan, kultura at siyempre mga sariling diskarte sa pakikidigma para protektahan ang kanilang bakuran. Ang tribong ito ay may kani-kanilang squad goal at mga away-bata na nawi sa seryosong labanan. Namuhay silang chill at naka-align sa kalikasan gamit ang sandatang gawa sa bato, buto at kahoy low-tech pro effective. Noong panahong iyon, ang giyera ay tungkol lang sa kung sino ang may kontrol sa pakain at hunting grounds, isang tahimik na balancing kapangyarihan na magpapatuloy hanggang sa may dumating ng gaepal na babago sa lahat ng kanilang nakasanayan. Pagdating ng huling bahagi ng ika-15 siglo, nagkaroon ng malaking plot twist sa mundo. Noong 1492, aksidenteng nadiskubre ni Christopher Columbus ang tinatawag nilang New World kahit na matagal na itong tinitirhan ng iba. Pero sige, bigyan natin siya ng credit sa pagiging lost. Dahil dito, nabuksan ang pinto para sa mga imperyong Europa na gutom sa lupa at clout. Dumakse ang tropa ng Espanya, Pransya, Netherlands at ang pinaka-aggressive sa lahat ang Britanya. Ang kanilang pack-dating ay hindi lang nakdalang bagong fashion at kalakalan, kundi pati na rin ng mga sandatang parang magic para sa mga katutubo, mga kanyon na bumubugang apoy, mga muskat at mga kabayo na nakpabilis sa takbo ng giyera. Para sa mga Europeo na sanay na sa pananakop, ang malawak na lupaing ito ay parang isang jackpot prize na dapat nakawin para sa yaman kanilang hari at reyna. Pero para sa mga Native Americans, ito na ang simula ng isang malagim na horror story. Ang unang pakikita ay madalas na uwi sa madugong bakbakan kung saan ang sibat at palaso ay kailangan lumaban sa mabaril at baluting, bakal isang laban ng dehado na talaga mula pa sa simula. Taong 1607, nang formal na itayo maingles ang kanilang unang permanenteng tambayan sa Jamestown, Virginia. Ito ang naging hudyat ng mass migration ng migrante at sundalo mula sa Britanya. Siyempre, dahil gusto nilang solohin ang lupa, agad silang nakaroon ng beef sa Powhatan Confederacy, ang katutubong matagal na doon. Ang mga unang taon ay puro gutom, sakit at madugong sagupaan, parang isang reality show na walang nananalo. Ang mga Ingles ay nagtayo ng gakuta o force na may matitudis na bakod para hindi sila ma-raid. Maraming dahilan kung bakit sila nagpunta sa Amerika. Ang ilan ay takas sa kahirapan sa Britanya. Ang iba ay umiwas sa mga relihiyosong basers at marami rin ang mersenaryo na naghahanap lang ginto at adventure. Salop lang ang mahigit 100 taon, ginamit ng Britanya ang kanilang lakas sa dagat at military para itayo ang 13 kolonya sa silangang baybayin habang dahan-dahang itinataboy ang mga tutubo palayo sa kanilang sariling bahay.
Habang lumalaki ang kolonya ng Britanya, lalo namang naging toxic ang uwayan. Isa sa mga pinakabrutal na labanan ay ang King Philip's War noong 1675. Ito ay isang malawakang pag-aklas ng mga katutubo sa ilalim ni Metacom dahil sawang-sawa na sila sa pangangamkam ng lupa nga Ingles sa New England. Sa giyerang ito, walang good vibes dahil parehong panik ay nakpakitang gilas sa kalupitan. Ginamit ng makatutubo ang taktikang guerrilla, yung bigla na lang susulpot sa gubat para sunugin ang mga bahay ng mga Ingles. Bilang ganti, gumamit ang mga milisyang Ingles ng scorched earth policy, sinira nila ang mga pananim at nayon para magutom. Ang mga katutubo at mapilitang sumuko. Ang kulo na ito ay pumatay sa maraming tao sa parohong panak at nakiwanak sukat na mas malalam pa sa mahuhot sa kanta. Pinatunayan lang nito na ang pak-usbong ng bagong mundo ay nakatuntong sa mabuto at dugong nga orihinal na nakatira doon at ang military force ang naging pambansang pamburang ng mga Europeo. Sa kalagitnaan ng ika-18 siglo, ang Hilagang Amerika ay naging battleground para sa isang world tour ng mga imperyo, ang French and Indian War. Ang Britanya at Pransya ay nakagawan para sa Ohio River Valley na parang mga batang nakawe sa isang laruan. Parehong panik ay kumuha ng katutubong influencers o mga tribo para palakasin ang kanilang nga tropa. Dito unang sumaba sa tunay na aksyon ang isang batang official na nangangalang George Washington na noong panahong iyon ay loyalist pa ang Britanya. Ang gerang ito ang nakturo sa mga Amerikanong kolonista kung paano makipaglaban sa madidilim na gubat na hindi kayang gawin ng sundalong Europeo na sanay sa mayos na formation. Matapos ang maraming madudugong labanan, nanalo ang Britanya noong 1763 at pinalayas ang Pransya. Pero ang plot twist, ang panalong ito ay nakiwan sa Britanya ng napakalaking utang. At dahil wala silang pambayat, ang kolonista ang ginawa nilang ATM para mabawi ang gastos. Ang panalo sa French and Indian War ay naging simulang breakup ng Britanya at Amerika. Para mabayaran ang utang sa giyera, nakpataw ang Britanya ng mabibigat na buwis tulad ng Stem X at Townshend X, parang na hidden charges na walang paalam. Napadala pa ang hari ng libu-libong sundalo, ang mga redcoats, para bantayan ang lungsod. Siyempre, sino ba namang matutuwa na may mga sundalong nakabantay sa bawat kanto mo habang wala namang giyera? Ang tensyon ay sumabo noong 1770 sa Boston Massacre kung saan pinaputukan ng sundalong Ingles ang mga sibilyang nakpoprotesta. 5 tao ang namatay at ginamit ito ng mga Amerikano bilang ultimate propaganda para magalit ang lahat. Ang mga kolonya na dati ay kanya-kanya biglang nakaisa dahil sa isang kaawe. Ang amoyng pulbura at revolusyon ay unti-unti nang kumakalat sa hangin at malapit na silang mag-unfollow sa Britanya. Ang galit ng mga kolonista ay umabot sa sukdulan noong Disyembre 1773 sa tinatawag na Boston Tea Party. Isang grupo nga mga revolusyonaryo na tinawag na Sons of Liberty ang nag-cosplay bilang mga Mohawk at palihim na sumampa sa mga barko ng Britanya. Bilang protesta sa buwis satsa, itinapon nila ang mahigit 300 kahon ng tasaasa dagat isang napakamahal na milk tea session na nawi sa basura. Hindi lang ito simpleng protesta, ito ay isang direktang middle finger sa kapangyarihan ng Britanya. Bilang ganti, ipinatupad ng Britanya ang Intolerable Acts na nagpasara sa daungan ng Boston at naglagay sa Massachusetts sa ilalim ng martial law. Ang buong lungsod ay inokupahan ng militar at dito na tuluyang nawala ang pag-asa para sa isang mayos na usapan. Ang magabilang panig ay nagsimula ng magipon ng mga armas at bala para sa isang malaking showdown. Sumapit ang Abril 19, 1775, nalaman nga Britain na nga rebelding Amerikano ay naimba ng mga armas sa Concord kaya napadala sila nga sundalo para kumpiskahin ito. Pero mabilis ang balita dahil sa mga espiya at mga mensaherong tulad ni Paul Revere na sumigaw ng British are coming. Sa Lexington, nakaharap ang proporsyonal na redcoats at ang mga minutemen masibilyang handang lumaban sa luplangang 1 minuto. Biglang may pumutok na barilang tinaguriang shot heard round the world na nagudyat ng simula ng American Revolutionary War. Wala nang atrasan. Matapos ang bakbakan sa Lexington at Concord, umatras ang Britain habang tinatambangan silang libu-libong milisya mula sa Mapuno at Pader. Ito ang naging mitsa ng pagbuo ng Continental Army at si George Washington ang naging punong commander para pamunuan ang isang tila imposibleng laban kontra sa pinakamalakas na imperyo sa mundo. Habang napapatayan sa labas, napagtanto ng pinuno ng kolonya na kailangan nila ng isang malinaw na status update para sa mundo.
Noong Hulyo 4, 1776, inilabas ang Declaration of Independence na isinulat ni Thomas Jefferson. Hindi lang ito basta papel, ito ay isang formal na it's over letter sa Britanya. Ang pagpirma dito ay itinuturing na treason. Kaya kung natalo sila, bitay ang abot nila. Ipinahayak ng deklarasyon na ang lahat ng tao ay pantay-pantay, isang ideya na napakaganda pakinggan pero mahirap gawin. Binigyan nito ng dahilan ang sundalo para lumaban hanggang kamatayan. Pero ang pagdedeklara ng kalayaan sa papel ay madali. Ang totoong problema ay kung paano ito ipapanalo sa gitna ng gutom, kakulangan sa baril at mga sundalong walang sapatos habang nakikipaglaban sa niebe. Ang maunang taon ng giyera ay naging isang maling fail para kay Washington dahil sunod-sunod silang natalo. Pero nakbago ang ihip ng hangin noong 1777 sa labanan sa Saratoga. Dito, napalibutan at napasuko nga Amerikano ang isang malaking hugbong Britanya. Dahil sa panalong ito, na-impress ang Pransya at nagdeside silang mag-subscribe sa laban ng Amerika. Nagpadala ang Pransya ng makanyon, barko at mga sundalong marunong talaga sa giyera. Ang alyansang ito ang naging game changer. Noong 1781 sa Yorktown, Virginia, na corner ng Continental Army at ng French Navy ang hukbo ni General Cornwallis. Matapos ang ilang linggong pambobomba, sumuko ang Briton. Ang Yorktown ang naging huling malaking eksena ng revolusyon at dito natuluyang napagot ang Britanya sa paggastos sa isang girang hindi nila may panalo. Matapos makuha ang kalayaan noong 1783, naharap ang bagong bansa sa isang krisis, parang silang mga makakaibigan na nakawe-awe kung sino ang makbabayad ng bill. Ang unang sistemang gobyerno nila ay masyadong mahina at walang pambayad sa sundalo. Dahil sa mga bantamula, sa mga katutubo at iba pang bansa, naisip ngang founding fathers na kailangan nila ng mas matibay na plano. Noong 1787, binalangkas ang US Constitution na nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno na magkaroon ng permanenteng Army at Navy. Si George Washington bilangi unanggi Pangulo anggi naglatagi enigama pundasyon para sa izangi profesional na militar. Natutunan ng bagong republika na kailangan nilang balanse. Hindi pwedeng sobrang higpit na parang diktador, pero hindi rin pwedeng sobrang luwak na walang proteksyon. Pero ang kapayapaan ay panandalian lang, parang free trial. Noong 1812, muling neck away ang Amerika at Britanya. Ang dahilan? Kinukuha ng Britanya ang mamarinong Amerikano para sa pilitang pagtrabahuhin sa kanilang mabarko at sinusuportahan pa nila ang marebelyon ng makatutubo. Ang War of 1812 ay tinawag na Second War of Independence. Sa simula, napahiya ang Amerika dahil nakapasok ang Briton sa Washington DC at sinunok ang White House at ang Capitol, isang malaking ouch para sa bansa. Pero bumawi sila sa labanan sa New Orleans noong 1815. Sa ilalim ni Andrew Jackson, isang halo-halong tropa nga milisya at pati na mapirata ang tumalo sa Briton. Ang gyerang ito ang nagpatunay sa buong mundo na ang Amerika ay hindi na basta-basta pwedeng ibuli ng kahit anong imperyo. Matapos ang 1812, pumasok ang Amerika sa isang phase agresibong papapalawa na tinawag nilang Manifest Destiny. Ito yung feeling na itinakda ka ngang Diyos para sakupin ang lahat ng lupa mula Atlantiko hanggang Pasipiko, isang matinding main character syndrome. Ginamit ang militar para palayasin ang makatutubo sa kanilang lupain. Noong 1830s, ipinatupad ang Indian Removal Act kung saan sa pilitang inilipat ang tribong Cherokee at iba pa sa malalayong lugar. Ang pinakamalungkot na bahagi nito ay ang Trail of Tears kung saan libu-libong katutubo ang namatay sa gutom at sakit habang naglalakad sa ilalim ng bantay ng mga sundalong Amerikano. Ang pagulat na Amerika ay literal na dumana sa dugo nga taong nauna pa sa kanila doon. Ang pagnanasang lumawak ay humantong sa giyera laban sa Mexico noong 1846. Neck away sila dahil sa hangganan matapos isama ang Amerika ang Texas sa kanilang teritoryo. Ginamit ng Amerika ang kanilang mas modernong nga kanyon at mahuhusay na opisyal para durugin ang Mexico. Ang giyerang ito ang naging training ground para sa masusunod na sikat na general tulad ni Grant at Lee. Sa huli, napilitan ang Mexico na isuko ang halos kalahatingang kanilang lupa kasama na ang California at iba pang mga states ngayon. Naging dambuhala ang Amerika, pero ang bagong lupang ito ay nakdala ng isang tanong na makhati sa bansa, papayagan ba ang pangalipin sa mga lugar na ito? Ang issue nga slavery o pangalipin ay naging isang maling lamat sa Amerika.
Ang hilaga ay nagiging industrial at ayaw na sa pangalipin habang ang timok ay nakadepende sa mga aliping Aprikano para sa kanilang nga taniman ng bula. Ang ngawe sa politika ay naging karasan sa malugar tulad ng Kansas na tinawag na Bleeding Kansas. Lalo pang uminit ang ulong lahat ng salakayin ngang abolisyonistang si John Brown ang isang arsenal sa Harper's Ferry para magsimulang rebelyon. Kahit binitay siya, naging malinaw na ang usapang ito ay hindi na madadaan sa pakiusapan. Ang bansa ay nasa bingit ng isang malaking civil war na wawasak sa bawat pamilya. Nang manalo si Abraham Lincoln bilang Pangulo noong 1860, nakpanik ang mga estado sa Timok dahil alam nilang ayaw niya sa pangalipin. Sunod-sunod silang humiwalay at binuo ang Confederacy. Noong Abril 1861, pinaputukan ng Timok ang Fort Sumter at doon na nagsimula ang American Civil War. Tinawa ni Lincoln ang voluntaryo para isalba ang bansa. Ito ay laban ng mga kapatid, mga gawma at mga kaibigan. Ang Hilaga o Union ay may mas maraming tao at pabrika, habang ang Timog ay may mas magagaling na general at home court advantage. Akalang lahat ay matatapos ito agad, pero nakamali sila dahil ang teknolohiya ng baril ay mas mabilis na umulat kaysa sa utak ng mga general na gumagamit pa rin ng lumang estilo ng pakmartsa. Ang Civil War ang itinuturing na unang modernong industrial war. Ginamit ang bagong baril na mas tumpa ang asinta, kaya naman libo-libo ang namamatay sa bawat labanan. Ginamit din ang tren para sa supply, telegrapo para sa mabilis na balita at mga barkong bakal na parang mga tangke sa dagat. Ang labanan sa Antietam noong 1862 ang naging pinakamadugong araw sa kasaysayan ng Amerika kung saan halos 23,000 tao ang nalagas sa luplang ng isang araw. Kahit tablang laban, binigyan nito si Lincoln ng lakas ng loob para gawin ang isang hakbang na magpapabago sa lahat. Inilabas ni Lincoln ang Emancipation Proclamation na napapalaya sa lahat ng alipin sa mga rebeldeng estado. Dahil dito, ang giyera ay hindi na lang tungkol sa lupa, kundi tungkol na sa moralidad at kalayaan. Libu-libong maitim na sundalo ang sumali sa Union at nakipaglaban ng buong tapang. Ang pinakamahalagang labanan ay nangyari sa Gettysburg noong 1863. Matapos ang 3 araw ng matinding patayan, natalo ang Confederacy sa ilalim ni General Lee. Ito na ang simula NG katapusan para sa Emega Rebelde. Mula noon, ang strategy ng Union ay hindi lang talunin ang army ng kalaban, kundi ubusin ang lahat ng kanilang resources. Sa huling bahagi ng giyera, ipinatupad ni General Grant at Sherman ang Total War. Sinira nila ang lahat ng pwedeng gamitin ng Timok mula sa riles ng tren hanggang sa masakahan. Sa tanya na, much to the sea, nationman, sinuno nila ang Georgia para mawalan ng gana ang mga sibilyan na lumaban. Noong Abril 2 at kareksan sa Taco Securement Avisi, sumuko na si General Lee sa Appomattox Courthouse. Ang Civil War ay nakatapos na may mahigit 600,000 patay ang pinakamataas sa kasaysayan nila. Kahit buo na ulit ang bansa at wala na ang pangalipin, ang galit at sakit ay nanatili sa loob ng maraming dekada. Matapos ang Civil War, binalikan NG militar ang kanluran para ituloy ang Indian Wars. Habang itinatayo ang mga riles ng tren, lalong naipit ang mga katutubo sa Great Plains, ginamit ang US Cavalry para piliting ilipat ang mga tribo sa mga reservations. Isang sikat na eksena ay ang Battle of the Little Bighorn kung saan na-wipe out ang tropa ni General Custer nga katutubong mandirigma. Pero panandalian lang ang saya nila dahil ang militar ng Amerika ay may walang katapusang supply at mas modernong baril. Ang massacre sa Wounded Knee noong 1890 ang naging huling madugong tuldok sa pananakop sa kanluran at dito na formal na naksara ang frontier. Pagdating ng huling bahaging 18S, ang Amerika ay isa ng economic giant at nagsimula na silang maganap ng clothes sa ibang bansa. Noong 1898, sumabog ang barkong USS Maine sa Cuba at kahit walang proof, sinisi ang Espanya. Sumiklep ang Spanish-American War na tinawa na Splendid Little War dahil sandali lang ito at panalo ang Amerika. Ginamit ng US Navy ang kanilang bagong barko para durugin ang makinalawang na barko ng Espanya sa Cuba at sa Pilipinas. Sa huli, nakuha ng Amerika ang Puerto Rico, Guam at ang Pilipinas. Ang Amerika ay hindi na lang basta bansa, isa na itong imperyo na may mga kolonya sa malalayong dagat. Pero ang pananakop sa Pilipinas ay hindi naging madali dahil ang mga Pilipino ay ayaw sa bagong amo.
Sumiklap ang Philippine-American War noong 1859, isang giyera na madalas nakakalimutan sa mga history books ng Amerika dahil sa sobrang dumi at brutal nito. Ginamit ng mga Pilipino ang taktikang guerrilla, kaya naman ang militar ng Amerika ay gumamit ng matinding kalupitan concentration camps, water cure at paksunong ng ganayon. Dito natuto ang US military kung paano makipaglaban sa jungle at counterinsurgency. Sa huli, nasupil ang unang republika ng Pilipinas at ang Amerika ay naging big boss na sa Asia-Pasipiko. Noong simula ng 1900s, naniwala si Theodore Roosevelt sa big stick diplomacy, yung tipong mabait ka makipag-usap pro may dala kang malaking pamalo sa likod. Para i-flex ang kanilang power, ipinadala niya ang Great White Fleet, 16 na modernong barkong pandikma na naglayag sa buong mundo mula 1907 hanggang 1909. Isa itong malaking propaganda move para sabihin sa lahat, lalo na sa Hapon, na ang Amerika ang bagong hari ng karagatan. Hindi na sila pwedeng balewalain dahil kahit saan sa mundo, kaya nilang magpadala ng tropa at mahasik ng lagim kung kinakailangan. Nang sumiklap ang unang digmaang Panday-Dik noong 1914, na kunwari muna ang Amerika na neutral, pero hindi sila tinigilan ng Alemanya na panay ang paglubok ng mga barko gamit ang gaubot kabilang ang Lusitania. Nang maharang ang Zimmerman Telegram, isang secret message kung saan inudyok ng Alemanya ang Mexico na lusubin ang Amerika na wala na ang pasensya ng US. Noong 1917, pumasok na sila sa giyera. Mula sa maliit na army, mabilis silang namobilize ng milyon-milyong sundalo para ipadala sa maputik at mabahong nga trinsera sa Europa. Ang pakdating nga Doughboys o masundalong Amerikano ay nakbigay nga bagong buhay sa pagod na Pransya at Britanya. Ang BVE ay puno ng mga nakakatakot na imbensyon tulad ng poison gas, tanker at machine guns. Sa mga labanan tulad ng Meuse Argonne Offensive, ipinakita ng Amerikano na kahit bago lang sila, kaya nilang manira ng linya ng depensa. Noong Nobyembre 11, 1918, sumuko ang Alemanya. Mahigit 100,000 Amerikano ang namatay, pero dahil sa kanila nabago ang mapa ng mundo. Pagkatapos nito, bumalik ulit ang Amerika sa pagiging isolationist o yung ayaw munang makialam sa gulong iba. Sa masumunod na dekada, nag-focus ang Amerika sa sarili nilang ekonomiya habang nagaganap ang Great Depression. Pero abang sila ay naghihirap, ang mga diktador tulad ni Hitler at Mussolini at ang militarismo NG Hapon ay nagsimula ng manakop. Habang ang ibang bansa ay nakipon ng tangke at eroplano, ang militar ng Amerika ay nanatiling maliit at kulang sa budget. Ayaw na nilang sumali sa gulo sa Europa, kaya nagpasa sila ng Neutrality Acts. Pero alam ni Pangulong Roosevelt na hindi matatagal at kailangan na naman nilang rumsponde sa tawag ng giyera. Ang pananahimik ay natapos noong Disyembre 7, 1941, ang araw na mabubuhay sa kahihiyan. Binomba ng Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii ng walang babala. Akala ang Hapon ay mapipilay nila ang Amerika, pero ang ginawa nila ay ginising ang isang natutulok na higante. Ang buong bansa ay nakkaisa sa galit. Agad na nakdeklara ng giyera ang Amerika laban sa Hapon, Alemanya at Italia. Ang industriya ng Amerika ay naging arsenal of democracy, kung saan ang pabrika ng kotse ay naging pabrika ng tangke at eroplano sa bilis na hindi akalain ng lahat. Ang WWEI nilabanan sa dalawang panig. Sa Pasipiko, nagsimula sila sa mapakatalo tulad ng sa Bataan, pero bumawi sila sa labanan sa Midway kung saan pinalubok nila ang mga aircraft carrier ng Hapon. Sinimulan nila ang island hopping strategy, isa-isang nilulusop ang mga isla patungong Hapon. Ang mga labanan sa Iwo Jima at Okinawa ay naging impyerno sa lupa dahil ang mga sundalong Hapones ay mas gustong mamatay kaysa sumuko. Ito ay giyera ng tiyagaan, tapang at matinding init sa gubat. Sa Europa naman, nakipagtulungan ang Amerika sa Britanya at Russia. Noong Hunyo 6, 1944, naganap ang D-Day sa Normandy, ang pinakamalaking amphibious invasion sa kasaysayan. Sa ilalim ng ulan ng bala, dumaong ang mga sundalong Amerikano para palayain ang Europa mula sa Nazi. Matapos ang Battle of the Bulge at ang pagpasok sa Alemanya, tuluyan nang gumuho ang rehimen ni Hitler. Noong Mayo 1945, sumuko ang Alemanya, pero ang Hapon ay ayaw pa ring tumigil, kaya kailangan ng isang mas matinding solusyon.
Para tapusin ang gira ng hindi na nakbubuwis ng milyon-milyong buhay ng sundalo, ginamit ni Pangulong Truman ang atomic bomb. Noong Agosto 1945, binaksa ang mabomba sa Hiroshima at Nagasaki. Ang resulta ay hindi maisip na pagkawasak at kamatayan ng daan-daang libong sibilyan. Dahil ito, sumuko ang Hapon. Ang Amerika ay lumitaw bilang nag-iisang superpower na may nuclear weapons. Ang ekonomiya nila ay buo pa rin at ang militar nila ay nakakalat na sa buong mundo. Nagsimula ang isang bagong panahon kung saan ang takot sa nuclear war ang naging pangunahing bida. Matapos ang World War II, nagkaroon ng bagong kalaban, ang Unyong Soviet. Ito ang simula ng Cold War. Hindi sila direktang nakpapatayan, pero nakagawan sila ng impluensya sa buong mundo. Bino ang ginato para pigilan ang komunismo at ang strategy NG. Amerika ay containment parang quarantine para hindi kumalat ang ideolohiya NG media Soviet. Dahil pareho silang may nuklear, ang giyera ay naging labanan nege, paniniktik, propaganda at mga proxy war sa ibang bansa. Dito na rin nagsimula ang military-industrial complex kung saan ang paggawa ng armas ay naging permanenteng negosyo ng Amerika. Ang unang malaking proxy war ay ang Korean War noong 1950. Sinalakay ng North Korea ang South Korea at rumesponde ang Amerika sa ilalim ng United Nations. Matapos ang matagumpay na landing sa Incheon, pumasok naman ang China sa giyera para tulungan ang North. Ang labanan ay naging stalmate sa gitna ng nagyaylong lamig. Nagtapos ito sa isang armistice noong 1953. Pero technically, maghanggang ngayon ay nasa state of war pa rin sila. Pinatunayan nito na ang Amerika ay handang makpadala ng tropa kahit saan para lang harangin ang komunismo. Sa sumunod na mga taon, ang labanan ay umabot sa kalawakan at sa pagpaparami ng mga misail. Noong 1962, muntik nang magunaw ang mundo sa Cuban Missile Crisis nang maglagay ang mga Soviet ng misail sa Cuba. Sa loob ng 13 araw, ang buong mundo ay nakatitig sa balita habang naghihintayan kung sino ang unang kukurap sa pagitan ni Kennedy at Khrushchev. Sa huli, umatras ang Soviet at natuto ang militar na ang isang malinggalo sa nuclear age ay pwedeng maging katapusan ng lahat. Ang pinaka-kontrobersyal na bahaging Cold War ay ang Vietnam War. Gusto na namang pigilan ng Amerika ang komunismo, kaya nagpadala sila ng mahigit kalahating milyong sundalo sa Vietnam. Pero hindi ito tulad nega WWE, ito ay giyera sa gubat laban sa mga kalaban na hindi mo nakikita. Ginamite ang napalm at Agent Orange, pero ang Viet Cong ay mais determinado at gumamit any ganga tunnel. Ang giyera ay naging isang madugong nightmare na walang malinaw na panalo at unti-unting nawala ng tiwala ang mamamayang Amerikano sa kanilang gobyerno. Noong 1968, ang Tet Offensive ang nagpakita na hindi pala madaling talunin ang mga Vietnamese. Sumiklap ang protesta sa Amerika at nahati ang bansa. Sa huli, napilitang umalis ang tropang Amerikano at noong 1975, bumaksak ang Saigon. Ang Vietnam ay naging isang malaking trauma para sa militar ng Amerika. Dahil dito, tinapos nila ang sapilitang draft at ginawang all-volunteer ang army. Natuto silang maging mas maingat sa paksali sa magierang wala namang malinaw na exit plan. Noong 1980 sa ilalim ni Reagan, muling pinalakas ang militar para talunin ang Soviet sa aspeto ng pera. Noong 1991, gumuho ang Unyong Soviet at naiwan ang Amerika bilang nag-iisang superpower. Ibinakita nila ang kanilang bagong lakas sa Operation Desert Storm, kung saan winasak nilang hugbong ira sa loop lang ng ilang linggo gamit ang high-tech na smart bombs at stealth aircraft. Ito ang nakbalik ng bilib ng Amerikano sa kanilang militar at napakita na sila ang undisputed king ng modern warfare. Pero ang lahat ay nakbago noong Setyembre 11, 2001. Ang pag-atake sa Twin Towers at Pentagon ay napakita na kahit ang pinakamalakas na bansa ay pwedeng masaktan ng terorista. Nagsimula ang Global War on Terror. Sinalakay ang Afghanistan para hanapin si Bin Laden at noong 2003 sinalakay din ang Iraq dahil sa maling akala na mayroon silang weapons of mass destruction. Ang mga girang ito ay naging mahaba, magastos at nakakapagod na counterinsurgency. Natutunan ng Amerika na madaling makpabaksa ang gobyerno pero napakahirap makayos ng isang bansang wasa na. Sa kasalukuyan, matapos ang pag-alis sa Afghanistan noong 2021, ang militar ng Amerika ay nag-iba na naman ngang focus.
Hindi na lang terorista ang tinichinya nila, kundi ang pagusbong China at Rusya. Ang giyera ngayon ay nasa cyberspace na rin sa kalawakan at sa paggamit ng mga drones na kontrolado nga taong nasa air condition na kwarto habang nakapapasabok sa kabilang panig ng mundo. Ang teknolohiya ay ginawang mas malayo at mas mabilis ang patayan, pero ang tanong ay nananatili, paano gagamitin ang kapangyarihang ito nang hindi nagiging mitsangang ikatlong digmaang pandaigdig? Mula sa mapalasok nga katutubo hanggang sa nuclear missiles at drones, ang kasaysayan ng Amerika ay isang mahabang listahan ng giyera. Ang kanilang pagulat mula sa 13 mahihinang kolonya patungo sa pagiging isang pandaigdigang imperyong militar ay kwento ng talino tapang pero pati na rin ng pagkakamali at kalupitan. Ang militar NG Estados Unidos ang humubog sa mundo natin ngayon, gusto man natin o hindi. Ano ang susunod? Walang nakakalap. Maraming salamat sa pakikinig sa mahabang kwentong ito dito sa Kasaysayan 5. Kung nagustuhan niyo ang pag-dive natin sa history na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod nating bardagulan sa kasaysayan. Mag-comment din kayo kung anong topic ang gusto niyong talakayin natin sa susunod. Hanggang sa muli, manatiling mausisa sa ating nakaraan dahil doon tayo natututo kung paano hindi maging biktima sa hinaharap.